Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng luntiang mga bukirin at matatandang puno, naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Selay. Kilala siya sa kanilang lugar bilang mabait, masipag at mapagbigay kahit kapos lamang sila sa buhay. Kasama ni Selay ang kanyang ina sa isang maliit na kubong, yari sa kawayan at nipa. Matagal nang yumao ang kanyang ama dahil sa sakit, kaya bata pa lamang siya ay natutunan na niyang magsikap upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Tuwing madaling araw ay nagigising si Selay upang mag-igib ng tubig mula sa poso. Pagkatapos ay magluluto siya ng almusal bago magtungo sa bukirin upang tumulong sa pagtatanim at pag-aani. Sa kabila ng pagod, hindi kailanman narinig ng mga tao ang kanyang reklamo. Napakabuting bata ni Selay, madalas sabihin ng mga matatanda sa baryo. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay may mga pangarap siyang matagal nang nais matupad. Pangarap niyang magkaroon ng maayos na bahay para sa kanyang ina. Pangarap din niyang hindi na mag-alala sa kakulangan ng pagkain araw-araw. Isang hapon, habang pauwi mula sa bukirin, napansin niyang tila mas madilim ang kagubatang kanyang dinaraanan. Karaniwan na siyang dumaraan doon dahil iyon ang pinakamalapit na daan patungo sa kanilang bahay. Habang naglalakad, ay may narinig siyang mahinang daing mula sa likuran ng isang malaking puno ng balete. Huminto siya. Hindi siya agad lumapit dahil natakot siya. Ngunit nang muli niyang marinig ang daing, ay nanaig ang kanyang pag-aalala. Dahan-dahan siyang sumilip sa likod ng puno. Laking gulat niya nang makita ang isang maliit na nilalang na may kakaibang kasuotan. Ito ay halos kasing laki lamang ng isang bata. May sugat ito sa paa at tila hirap na hirap tumayo. "Huwag kang matakot," mahina nitong sabi. Napaatras si Selay. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nakita. Ngunit napansin niyang wala namang masamang anyo ang nilalang. Sa halip ay mukha itong nangangailangan ng tulong. "Sino ka?" tanong niya. "Ako ay isang duwende." Lalong nanlaki ang mga mata ni Selay. Marami na siyang narinig na kwento tungkol sa mga duwende, ngunit hindi niya inakalang makakakita siya ng isa. Sa halip na tumakbo ay naawa siya rito. Lumapit siya at tiningnan ang sugat. "Nadulas ako sa may sapa," paliwanag ng duwende. Agad na pinunit ni Selay ang bahagi ng kanyang lumang panyo at ginamit iyon bilang benda. Maingat niyang nilinis ang sugat gamit ang tubig na dala niya. Tahimik lamang na nakatingin ang duwende habang ginagawa niya iyon. Maraming tao ang natatakot sa mga nilalang tulad niya, ngunit iba si Selay. Hindi ito nagpakita ng paghamak o takot. Nang matapos siyang gamutin ay ngumiti ang duwende. "Maraming salamat." "Walang anuman," sagot ni Selay. "Maaari mo sana akong iniwan. Hindi ko kayang pabayaan ang may kailangan ng tulong." Lalong lumawak ang ngiti ng duwende. Bago ito umalis ay tumingin muna ito kay Selay. "Mabuti ang iyong puso. Hindi ko malilimutan ang kabutihang ipinakita mo ngayon." Pagkasabi nito ay bigla itong naglaho. Napatingin si Selay sa paligid. Wala na ang duwende. Pakiramdam niya ay tila panaginip lamang ang lahat. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang panyo na ginamit bilang benda ay wala na iyon. Doon niya napagtanto na totoo ang kanyang nakita. Pagdating sa bahay ay ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang ina. Nag-alala ang matanda. Sana ay hindi iyon masamang nilalang. "Hindi po siya mukhang masama, inay." Ngumiti ang kanyang ina. "Kung tumulong ka mula sa mabuting puso, hindi iyon kailanman magiging mali." Lumipas ang mga araw. Unti-unting nakalimutan ni Selay ang kanyang karanasan sa kagubatan.
Hindi niya alam na iyon pala ang simula ng isang pambihirang pagbabago sa kanyang buhay. Isang gabi, habang natutulog siya, may kakaibang liwanag na pumasok sa kanilang kubo. Ngunit hindi niya iyon namalayan. Sa umaga, paggising niya ay may nakita siyang maliit na kahon na yari sa kahoy sa ibabaw ng kanilang mesa. Nagtaka siya. Wala naman iyon doon kagabi. Tinawag niya ang kanyang ina ngunit maging ito ay walang alam kung saan nanggaling ang kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may isang gintong anting-anting na hugis dahon. Kasama nito ang isang maliit na sulat. Nang basahin niya ang nakasulat, ay agad siyang natigilan. Naway samahan ka ng biyaya ng kapalaran. Ito ang munting regalo para sa kabutihang iyong ipinakita. Walang lagda ang sulat. Ngunit alam na alam ni Selay kung sino ang nagpadala nito. Naalala niya ang duwendeng kanyang tinulungan. Hindi niya alam na ang maliit na regalong iyon ang magdadala sa kanya sa mga pangyayaring hindi niya kailanman inaasahan. Buong araw na pinagmasdan ni Selay ang gintong anting-anting. Simple lamang ang itsura nito ngunit tila may kakaibang kinang na hindi nawawala kahit natatamaan ng araw o natatakpan ng anino. Nag-aalinlangan siyang isuot iyon. Hindi niya alam kung ano ang magiging epekto nito. Ngunit nang makita ng kanyang ina ang kanyang pag-aalala ay sinabi nito, "Kung regalo iyan bilang pasasalamat, wala namang masama sa pagsubok." Kaya isinabit ni Selay ang anting-anting sa kanyang leeg. Mula noon ay nagsimula ang mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Kinabukasan, habang nagtatanim siya sa bukirin, may nakita siyang maliit na supot na nakabaon sa lupa. Sa pag-aakalang basura lamang iyon, ay hinukay niya ito. Ngunit nang buksan niya, ay nagulat siya. May laman itong ilang pilak na barya. Agad niya itong ipinasa sa kapitan ng baryo upang malaman kung sino ang may-ari. Ngunit matapos ang ilang linggo ay walang naghahanap sa mga barya. Sa pahintulot ng kapitan ay napunta iyon kay Selay. Malaking tulong iyon sa kanilang mag-ina. Nakabili sila ng bigas at iba pang pagkain. Ngunit hindi pa doon natapos ang mga kakaibang pangyayari. Isang araw ay may dumating na mga ngalakal sa baryo. Naghahanap ito ng mga halamang gamot na bihirang makita. Nagkataon namang marami sa mga halamang iyon ang tumutubo malapit sa kubo ni Selay. Dahil dito ay nakapagbenta siya ng sapat upang magkaroon sila ng karagdagang kita. Lumipas pa ang mga araw, parang unti-unting gumagaan ang kanilang buhay. Hindi man sila naging mayaman agad, kapansin-pansin ang pagbabago. Ngunit sa bawat biyayang dumarating ay nananatiling mapagkumbaba si Selay. Hindi siya naging mayabang. Patuloy pa rin siyang tumutulong sa mga kapitbahay. Kapag may matandang nahihirapang magbuhat, ay agad siyang umaalalay. Kapag may batang gutom, ay binibigyan niya ng pagkain. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanilang kubo, muli niyang nakita ang kakaibang liwanag mula sa kagubatan. Naalala niya ang duwendeng kanyang natulungan. Hindi niya alam kung bakit ngunit tila may humihila sa kanyang damdamin upang muling bumalik sa lugar na iyon. Kinabukasan ay nagtungo siya roon. Tahimik ang kagubatan. Malamig ang simoy ng hangin. Nang marating niya ang puno ng balete, ay may narinig siyang pamilyar na tinig. "Selay!" Napalingon siya. Mula sa likod ng puno ay lumabas ang duwendeng kanyang tinulungan. Ngayon ay mas maayos na ang itsura nito. Wala na ang sugat sa paa. Ngumiti ito. "Nakikita kong ginagamit mo ng tama ang aking regalo." "Ikaw po ba ang nagbigay nito?" tanong ni Selay habang hawak ang anting-anting. Tumango ang duwende. "Ngunit tandaan mo, ang anting-anting ay hindi simpleng pampaswerte." Nagtaka si Selay. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" "Ang tunay na kapangyarihan nito
ay lumalakas lamang sa taong may mabuting puso. Tahimik siyang nakinig. Kapag naging sakim ka, mawawala ang biyaya nito. Nauunawaan ko po. At higit sa lahat, may mas malaking dahilan kung bakit ka namin pinili. Nagulat si Selay. Ano pong dahilan? Ngunit hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip ay tumingin ito sa malalim na bahagi ng kagubatan. May kakaibang lungkot sa mga mata nito. Darating ang panahon na kakailanganin mo kaming tulungan. Bakit po? Dahil may panganib na nagbabanta sa aming kaharian. Nanlamig si Selay. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit pakiramdam niya ay mas malaki pa sa kanyang inaakala ang mundong kanyang pinasok. At ang simpleng regalong pampaswerte ay simula lamang pala ng isang pambihirang pakikipagsapalaran. Hindi agad nakasagot si Selay matapos marinig ang sinabi ng duwende tungkol sa panganib na nagbabanta sa kanilang kaharian. Hindi niya alam kung ano ang dapat isipin. Isa lamang siyang simpleng dalaga mula sa baryo. Wala siyang anumang kakaibang kapangyarihan. Hindi rin siya mandirigma o bayani. Ngunit tila may tiwala sa kanya ang duwende. Bakit ako? Tanong niya. Dahan-dahang ngumiti ang duwende. Dahil hindi lahat ng mabuti ay tunay na mabuti. Ngunit ikaw, Selay, ay tumutulong kahit walang kapalit. Tahimik siyang nakinig. Sa loob ng maraming taon ay naghahanap kami ng taong may dalisay na puso. Ano po ba ang nangyayari sa inyong kaharian? Napabuntong hininga ang duwende. May isang nilalang na nais maagaw ang aming kayamanan at mahika. Unti-unti niyang pinahihina ang aming mundo. Nagtaka si Selay. Mayroon pala talagang kaharian ang mga duwende. Nasaan po ang kahariang iyon? Tara! Naglakad ang duwende patungo sa malaking puno ng balete. Pagdating nila roon ay itinaas nito ang kamay. Biglang lumiwanag ang paligid. Unti-unting bumukas ang isang lihim na lagusan sa puno. Nanlaki ang mga mata ni Selay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Pumasok ka. Nag-atubili siya ngunit sumunod din. Pagpasok niya ay tila ibang mundo ang kanyang napuntahan. May maliliit na bahay na yari sa kristal at kahoy. May mga halamang kumikinang at mga bulaklak na tila gawa sa ginto. Sa paligid ay makikita ang maraming duwendeng abala sa kanilang gawain. May mga nagtatanim, may mga gumagawa ng kagamitan, may mga batang naglalaro. Parang isang maliit ngunit masayang kaharian. Humanga si Selay sa kanyang nakita. Napakaganda po rito. Oo, sagot ng duwende, ngunit hindi na tulad ng dati. Napansin ni Selay na may ilang bahagi ng kaharian na tila nalalanta. Ang mga halaman doon ay nanunuyo. Ang mga ilaw ay kumukupas. At ang ilang duwende ay mukhang nag-aalala. Dinala siya ng kanyang kasama sa gitna ng kaharian. Naroon ang isang malaking puno na higit na malaki kaysa lahat ng kanyang nakita sa buong buhay niya. Ang katawan nito ay kumikislap na parang pilak. Ano po iyan? Iyan ang puno ng kapalaran. Naramdaman ni Selay ang kakaibang init mula sa kanyang anting-anting. Biglang kumislap ang gintong dahon sa kanyang leeg. Nagulat ang mga duwende sa paligid. Nagsimulang magbulungan ang mga ito. Siya na nga. Dumating na siya. Siyang pinili ng anting-anting. Nalito si Selay. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat. Maya-maya ay dumating ang isang matandang duwende na may mahabang puting balbas. Lahat ay yumuko sa kanya. Maligayang pagdating, Selay. Sino po kayo? Ako ang hari ng mga duwende. Agad na yumuko si Selay bilang paggalang. Maraming salamat sa pagpunta rito. Hindi ko po alam kung bakit ako narito. Ngumiti ang hari.
Dahil ikaw lamang ang makatutulong upang iligtas ang aming kaharian. Mas lalo siyang nalito. Ngunit sa kanyang puso ay naramdaman niyang ito pa lamang ang simula ng mas malaking pagsubok. Kinabukasan ay ipinakita ng hari kay Selay ang tunay na kalagayan ng kanilang kaharian. Dinala siya nito sa isang bahagi ng kagubatan kung saan halos wala ng buhay. Patay ang mga halaman, tuyo ang lupa, maging ang hangin ay tila mabigat. Ganito ang nangyayari sa aming mundo, sabi ng hari. Ano po ang dahilan nito? May isang masamang nilalang na nagngangalang Morak. Nanginginig ang boses ng ilang duwendeng nakarinig sa pangalan. Siya ang dating tagapag-ingat ng mahika ng kagubatan, ngunit naging sakim siya. Tahimik na nakinig si Selay. Nais niyang mapasa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Kaya niya ginagawa ito? Tumango ang hari. Kapag tuluyang nanghina ang puno ng kapalaran, mawawala ang aming kaharian. Napatingin si Selay sa kanyang anting-anting. Pakiramdam niya ay lalo itong umiinit. May magagawa po ba ako? Oo. Nagulat siya sa agarang sagot. May isang kristal ng liwanag na matatagpuan sa hilagang kagubatan. Ano po ang silbi nito? Iyon lamang ang makapagpapalakas muli sa puno ng kapalaran. Kung ganoon, kunin natin. Ngumiti ang hari. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang aming pinili. Nang araw ding iyon ay sinimulan ni Selay ang kanyang unang misyon. Kasama niya ang 3 duwendeng mandirigma. Tinahak nila ang masukal na bahagi ng kagubatan. Habang naglalakad ay marami siyang natutunang bagay tungkol sa mundo ng mga duwende. Nalalaman niyang may mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. May mga mahiwagang hayop na nagbabantay sa kagubatan. May mga lihim na lugar na matagal nang nakatago sa paningin ng mga tao. Pagkaraan ng ilang oras ay nakarating sila sa isang kuweba. Mula sa loob ay nagmumula ang bughaw na liwanag. Ito na iyon, sabi ng isa sa mga duwende. Pumasok sila. Sa pinakadulo ng kuweba ay nakita nila ang isang malaking kristal na kumikislap. Ngunit bago pa sila makalapit ay may umaling awngaw na malakas na boses. Walang sino man ang maaaring kumuha niyan. Mula sa kadiliman ay lumabas ang isang dambuhalang nilalang na gawa sa bato. Napaatras ang mga duwende. Tagapagbantay, sigaw ng isa. Kinabahan si Selay, hindi pa siya nakakaharap ng ganitong panganib. Ngunit naalala niya ang mga duwendeng umaasa sa kanya. Naalala rin niya ang kanyang ina. Kung susuko siya ngayon, mawawalan ng pag-asa ang lahat. Mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting. Bigla itong nagliwanag, napuno ng gintong sinag ang kuweba. Huminto ang dambuhalang nilalang. Unti-unti nitong ibinaba ang mga kamay. At sa unang pagkakataon ay nagsalita ito sa mahinahong tinig. Ang puso mo ay walang kasakiman. Nagulat si Selay. Hindi ko nais ang kristal para sa sarili ko. Tahimik ang nilalang. Kung gayon, maaari mo itong kunin. Unti-unting naglaho ang dambuhalang tagapagbantay. Lumapit si Selay sa kristal ng liwanag. Nang mahawakan niya ito, ay naramdaman niya ang matinding init at kapangyarihan. Ngunit hindi iyon nakakatakot. Sa halip ay para itong nagbibigay ng pag-asa. Ngumiti ang mga duwende. Nagtagumpay sila sa kanilang unang misyon. Ngunit habang pauwi sila sa kaharian, ay may isang pares ng mapupulang mata na lihim na nakamasid mula sa kadiliman. At ang nilalang na iyon ay walang iba kundi si Morak. Alam na nito ang tungkol kay Selay, at nagsimula na rin itong maghanda para sa susunod nilang pagkikita. Pagbalik ni na Selay sa kaharian ng mga duwende, ay sinalubong sila ng matinding kasiyahan. Nagdiwang ang lahat nang makita ang kristal ng liwanag na ligtas nilang naibalik.
Agad itong dinala ng hari ng mga duwende sa harap ng puno ng kapalaran. Nang mailapit ang kristal sa puno ay nagsimulang kumislap ang buong paligid. Unti-unting bumalik ang sigla ng mga dahon nito. Ang mga sanga na dati ay tila nang hihina ay muling nagkaroon ng buhay. Napuno ng pag-asa ang mga duwende. Ngunit habang masaya ang lahat, may mabigat na pakiramdam sa dibdib ng hari. Alam niyang hindi pa tapos ang kanilang laban. Nang gabing iyon ay ipinatawag niya si Selay sa kanyang palasyo. Tahimik na nakaupo ang hari habang pinagmamasdan ang liwanag mula sa kristal. "Maraming salamat sa iyong ginawa," sabi nito. "Wala po iyon. Masaya akong makatulong." Ngunit hindi ngumiti ang hari. "May problema po ba?" Tumango ito. "Naramdaman namin ang presensya ni Morak." Nanlamig si Selay. Si Morak ang dahilan kung bakit naghihirap ang kaharian. "Nasaan po siya?" "Hindi namin alam." Tahimik na napayuko ang hari. "Ngunit sigurado kaming alam na niya ang tungkol sa iyo." Mabigat ang katahimikan. Biglang dumating ang isang sugatang bantay. Halos hindi na ito makalakad. "Mahal na hari." Agad silang lumapit. "Ano ang nangyari?" Hinalakay po ang silangang bantayan. Nabigla ang lahat. Sino ang umatake? Mga nilalang ni Morak. Nagkatinginan ang mga duwende. Matagal nang hindi direktang umaatake si Morak. Ngunit ngayon ay tila nagsisimula na siyang kumilos. Kinabukasan ay nagtungo sina Selay at ilang mandirigma sa silangang bantayan. Pagdating nila roon ay nakita nila ang pinsala. Maraming halaman ang natuyo. May mga bakas ng madilim na enerhiya sa lupa. At may mga bantay na sugatan. Habang sinusuri nila ang lugar ay may nakita si Selay na kakaibang marka sa isang malaking bato. Nang mahawakan niya ito, ay biglang uminit ang kanyang anting-anting. Kasabay nito ay may lumitaw na imahe mula sa hangin. Isang matangkad na nilalang na nakasuot ng maitim na balabal. Mapupula ang mga mata nito. Malamig ang tingin. "Ako si Morak." Napaatras ang mga kasama ni Selay. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Tumingin si Morak sa kanya. "Kaya ikaw pala ang pinili nila." Hindi nagsalita si Selay. Nakakatawa. Lumawak ang ngiti ni Morak. Isang simpleng dalaga ang umaasang makakapigil sa akin. "Mali ang ginagawa mo." Biglang tumawa si Morak. "Hindi mo nauunawaan ang buong kwento." Napakunot ang noo ni Selay. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngunit unti-unting naglaho ang imahe. Bago ito mawala ay muli itong nagsalita. "Magkikita tayong muli." Pagkatapos noon ay tuluyan ng naglaho ang anyo nito. Tahimik na tumingin si Selay sa kawalan. Pakiramdam niya ay may itinatagong lihim si Morak. At kailangan niyang malaman iyon bago pa maging huli ang lahat. Lumipas ang ilang araw matapos ang paglitaw ni Morak. Mas naging mahigpit ang pagbabantay sa buong kaharian. Ngunit habang lumalakas ang kanilang paghahanda, mas lalo namang nagiging mausisa si Selay. Hindi mawala sa kanyang isip ang sinabi ni Morak. "Hindi mo nauunawaan ang buong kwento." Ano kaya ang ibig sabihin nito? Isang umaga ay muling ipinatawag siya ng hari. Sa pagkakataong iyon ay dinala siya sa isang lihim na silid sa ilalim ng palasyo. Puno iyon ng matatandang aklat at sinaunang kagamitan. Sa gitna ay may malaking mesa na yari sa bato. "May dapat kang malaman," sabi ng hari. Tahimik na nakinig si Selay. Si Morak ay hindi ipinanganak na masama. Nagulat siya. "Ano po?"
Tumango ang hari. Noong unang panahon, isa siya sa pinakamahuhusay naming tagapag-ingat. Hindi makapaniwala si Selay. Kung ganoon, bakit siya naging ganito? Napabuntong hininga ang hari. Dahil sa lungkot at galit. Unti-unti niyang ikinuwento ang nakaraan. Maraming taon na ang nakalipas, si Morak ang pangunahing tagapagbantay ng puno ng kapalaran. Tapat siya, masipag, at minamahal ng lahat. Ngunit isang malaking sakuna ang dumating sa kanilang kaharian. Maraming duwende ang nasawi, kabilang ang kanyang pamilya. Sinubukan ni Morak na gamitin ang kapangyarihan ng puno upang buhayin ang mga ito. Ngunit ipinagbawal iyon ng matatandang pinuno. Hindi niya matanggap ang pagkawala. Unti-unti siyang napuno ng galit. Hanggang sa tuluyan siyang lumayo sa kaharian. At kalaunan ay ginamit niya ang kanyang kaalaman sa mahika upang maghiganti. Tahimik si Selay matapos marinig ang kwento. Hindi niya inaasahang ganoon ang pinagmulan ng lahat. Hindi ko siya kinakampihan, sabi ng hari. Ngunit nais kong maunawaan mo na minsan, ang kabutihan ay maaaring masira kapag pinairal ang galit. Tumango si Selay. Ngayon ay mas malinaw na sa kanya ang sitwasyon. Hindi simpleng kasamaan lamang ang kinakaharap nila. May sugat sa puso si Morak na hindi kailanman naghilom. Paglabas niya sa lihim na silid, ay nagtungo siya sa puno ng kapalaran. Tahimik siyang umupo sa ilalim nito. Habang iniisip ang lahat, biglang nagliwanag ang kanyang anting-anting. May lumabas na kakaibang sinag mula rito. Unti-unti itong bumuo ng isang mapa sa hangin. Nagulat si Selay. Tinawag niya agad ang hari. Nang makita ng hari ang mapa, ay nanlaki ang mga mata nito. Imposible. Ano po iyon? Ito ang lokasyon ng ikalawang banal na kristal. May isa pa po? Oo. At ayon sa alamat, ang kristal na iyon ang susi upang tuluyang mailigtas ang kaharian. Ngunit naroon din ang pinakamalaking panganib. Dahil ayon sa sinaunang tala, ang lugar kung saan ito nakatago ay matatagpuan sa lupain ng mga anino, ang mismong teritoryong pinamumunuan ni Morak. At doon magsisimula ang mas mapanganib na bahagi ng paglalakbay ni Selay. Hindi nagtagal matapos matuklasan ang mapa ay naghanda si Selay para sa panibagong paglalakbay. Ayon sa hari ng mga duwende, ang ikalawang banal na kristal ay nakatago sa lupain ng mga anino, isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga nilalang ng kagubatan. Maraming alamat ang umiikot tungkol sa lugar na iyon. Sinasabing ang sino mang pumasok doon nang may takot sa puso ay hindi na muling makababalik, ngunit wala nang ibang pagpipilian. Kung nais nilang mailigtas ang kaharian, kailangan nilang mahanap ang kristal. Kasama ni Selay ang 4 na piling mandirigma ng mga duwende. Bago sila umalis, ay binigyan siya ng hari ng isang maliit na sisidlan na yari sa pilak. Ano po ito? Tanong niya. Liwanag ng puno ng kapalaran. Maingat niya itong tinanggap. Magagamit mo lamang ito kapag nawalan ka na ng pag-asa. Tumango si Selay. Pagkatapos ay nagsimula na sila sa kanilang paglalakbay. Habang papalayo sila sa kaharian, ay unti-unting nagbabago ang paligid. Nawawala ang mga makukulay na halaman. Kumukulimlim ang langit. Nagiging malamig ang hangin. Maging ang mga ibon ay tila wala sa lugar na iyon. Pagkaraan ng 2 araw na paglalakad, ay narating nila ang hangganan ng lupain ng mga anino. Tahimik ang lahat. Walang maririnig, kundi ang ihip ng hangin. Napansin ni Selay ang kakaibang usok na gumagapang sa lupa.
Pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanila mula sa kadiliman. Nagpatuloy sila. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay ay nakakita sila ng mga lumang guho, mga sirang tore, mga wasak na tulay, mga bakas ng isang sinaunang kabihasnan. Ano po ang lugar na ito? Tanong niya sa isa sa mga mandirigma. Dati itong masaganang bahagi ng kagubatan. Ano ang nangyari? Winasak ito ng galit ni Morak. Natahimik si Selay. Mas lalo niyang nauunawaan ang laki ng pinsalang dulot ng puot. Nang sumapit ang gabi ay nagtayo sila ng pansamantalang kampo. Ngunit hindi sila nakatulog ng maayos. May nararamdaman silang kakaiba. Parang may sumusunod sa kanila. At nang magbukang liwayway, ay natuklasan nilang tama ang kanilang hinala. May mga bakas ng paa sa paligid ng kanilang kampo. Ngunit hindi iyon bakas ng tao o hayop. Mas malaki ito, mas mabigat. At tila maraming nilalang ang nagmamasid sa kanila habang sila ay natutulog. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating sa isang malawak na lambak. Sa gitna nito ay may isang napakalaking itim na tore. Nangingibabaw ito sa buong lupain ng mga anino. Nanlamig si Selay. Alam niyang mahalaga ang tore. At tama nga siya. Biglang nagsalita ang kanyang anting-anting sa pamamagitan ng kakaibang liwanag. Lumitaw muli ang mapa. Ang tore ang eksaktong lugar kung saan nakatago ang ikalawang banal na kristal. Ngunit bago pa sila makapagpasya kung paano papasok, ay lumitaw ang daan-daang nilalang mula sa paligid. May maiitim silang mata at katawan na tila binuo mula sa anino. Napahawak sa kanilang mga sandata ang mga mandirigma. Napapaligiran na sila. At alam nilang wala ng paraan upang umatras. Mahigpit na hinawakan ni Selay ang kanyang anting-anting habang dahan-dahang lumalapit ang mga nilalang ng anino. Hindi siya mandirigma. Hindi siya sanay sa labanan. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging matatag. Humakbang pasulong ang pinuno ng mga nilalang. Matangkad ito at nakabalot sa maitim na usok. Umalis kayo, malamig nitong sabi. Hindi kami makaaalis, sagot ni Selay. Kung gayon ay hindi kayo makalalampas. Tahimik na nagkatinginan ang mga kasama niya. Alam nilang mahirap ang kanilang sitwasyon. Ngunit sa halip na lumaban ay may naisip si Selay. Lumapit siya ng ilang hakbang. Nagulat ang mga mandirigma. Selay! Sigaw ng isa. Ngunit hindi siya huminto. Tumingin siya sa pinuno ng mga nilalang. Bakit ninyo pinoprotektahan ang tore? Hindi agad sumagot ang nilalang. Utos ni Morak. Bakit ninyo siya sinusunod? Muling natahimik ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. Dahil iniligtas niya kami. Nagulat si Selay. Hindi niya inaasahan ang sagot. Niligtas? Noong kami ay itinakwil ng ibang nilalang, si Morak lamang ang tumanggap sa amin. Tahimik siyang nakinig. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang ibang bahagi ng kwento. Hindi lamang kasamaan ang nakikita ng mga nilalang na ito kay Morak. Para sa kanila, isa itong tagapagligtas. Napabuntong hininga si Selay. Mas komplikado pala ang lahat kaysa sa kanyang inaakala. Biglang lumiwanag ang kanyang anting-anting. Napatingin ang lahat rito. Isang gintong sinag ang kumalat sa paligid. Unti-unting naglaho ang maitim na ulap na bumabalot sa lambak. At sa unang pagkakataon ay nasilayan ng mga nilalang ang malinaw na liwanag. Napatigil sila. Parang may matagal nang natutulog na alaala sa kanilang mga puso na muling nagising. Hindi kami naparito upang manakit, sabi ni Selay. Naparito kami upang iligtas ang kaharian.
Tahimik na nakatingin ang pinuno. Pagkaraan ng ilang minuto ay ibinaba nito ang kanyang sandata. Sumunod ang iba. Nagulat ang mga mandirigma ng duwende. Hindi nila inaasahang mangyayari iyon. "Makaraan kayo," sabi ng pinuno. Nanlaki ang mga mata ni Selay. "Bakit?" "Dahil nakita namin ang liwanag sa iyong puso." Napangiti si Selay. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanyang paglalakbay, nalampasan niya ang isang panganib hindi sa pamamagitan ng lakas kundi sa kabutihan. Pinapasok sila ng mga nilalang sa tore. Pagpasok nila ay nakita nila ang napakalawak na bulwagan. Sa pinakadulo nito ay may isang pedestal na yari sa itim na bato. At sa ibabaw nito ay nakalutang ang ikalawang banal na kristal. Ngunit kasabay ng kanilang paglapit ay may malamig na tinig na umalingaw-ngaw sa buong tore. Napakalayo na ng iyong narating, Selay. Nanlamig ang lahat. Unti-unti mula sa kadiliman ay lumitaw ang isang matangkad na nilalang na nakasuot ng maitim na balabal. Mapupula ang mga mata nito. Malakas ang kapangyarihang nagmumula rito. Sa wakas ay kaharap na nila si Morak. At doon magsisimula ang pinakamahalagang yugto ng laban para sa kapalaran ng kaharian. Tahimik ang buong bulwagan habang magkatapat na nakatayo sina Selay at Morak. Sa unang pagkakataon ay tunay nilang nasilayan ang isa't isa. Mas matangkad si Morak kaysa sa inaakala ni Selay. Nakabalot siya sa maitim na balabal at tila may aninong sumusunod sa bawat galaw niya. Ngunit nang titigan siya ni Selay, may napansin siyang kakaiba. Sa likod ng malamig nitong mga mata ay tila may nakatagong lungkot. "Ikaw si Selay," sabi ni Morak. "Oo. Tunay ngang pinili ka ng anting-anting." Hindi nagsalita si Selay. Habang tumatagal, ay mas lalo niyang naiisip ang kwento ng hari tungkol kay Morak. Hindi ito ipinanganak na masama. Isa itong nilalang na nasaktan. Isang nilalang na hindi nakaahon sa kanyang pagdurusa. "Morak," mahinahon niyang sabi. "Huwag mo akong tawagin sa paraang parang magkaibigan tayo. Hindi ako naparito upang makipaglaban." Napangiti si Morak ngunit walang saya ang ngiting iyon. Lahat ng pumupunta rito ay iyan ang sinasabi. "Kung nais kong makipaglaban, matagal na sana akong umatake." Tahimik na tumingin si Morak sa kanya. "Alam ko ang nangyari sa iyong pamilya." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Morak. Mas tumalim ang kanyang tingin. "Huwag mong banggitin iyon. Nasaktan ka. Lahat ay nasaktan." Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong tore. Nanginginig ang mga dingding dahil sa kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi umatras si Selay. At dahil doon, nais mong masaktan din ang iba. Hindi mo naiintindihan. Kung ganoon, ipaliwanag mo sa akin. Natahimik si Morak. Marahil ay iyon ang unang pagkakataon sa napakahabang panahon na may taong handang makinig sa kanya. Lumipas ang ilang sandali. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita. Ikinuwento niya kung paano niya minahal ang kanyang pamilya. Kung paano niya pinangarap na maprotektahan ang kanilang kaharian. At kung paano gumuho ang lahat sa isang iglap nang dumating ang malaking sakuna. Sinubukan niyang iligtas ang kanyang mga mahal sa buhay. Sinubukan niyang gumawa ng paraan. Ngunit walang nakinig sa kanya. Walang tumulong. At nang mawala ang kanyang pamilya, pakiramdam niya ay iniwan din siya ng buong mundo. Habang nagsasalita siya, ay unti-unting nawawala ang galit sa kanyang tinig. Napapalitan ito ng sakit, ng kalungkutan, ng pangungulila. Tahimik lamang na nakinig si Selay. Nang matapos si Morak ay muling bumalot ang katahimikan. "Ano ngayon?" tanong nito.
Babalik ba ang pamilya ko? Hindi agad nakasagot si Selay. Dahil alam niyang wala siyang kapangyarihang baguhin ang nakaraan. Hindi. Bahagyang yumuko si Morak. Ngunit hindi rin sila babalik kahit wasakin mo ang buong kaharian. Parang tumigil ang oras. Tumama ang mga salitang iyon sa puso ni Morak. Matagal siyang walang sinabi. Unti-unti niyang ibinaba ang kanyang ulo. At sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng kanyang ginawa. Napatingin siya sa paligid, sa mga guhong kanyang nilikha, sa mga nilalang na natakot dahil sa kanya. Sa kadilimang siya mismo ang nagpalawak at napagtanto niyang hindi niya naibsan ang kanyang sakit. Mas lalo lamang niya itong pinalaki. Maya-maya ay tumingin siya kay Selay. Napakalakas mo. Umiling si Selay. Hindi. Kung ganoon, bakit hindi ka natatakot sa akin? Ngumiti siya. Dahil nakita ko ang kabutihan na natitira pa sa puso mo. Nabigla si Morak. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may tumulong na luha mula sa kanyang mga mata. Matapos ang mahabang katahimikan, ay dahan-dahang lumapit si Morak sa pedestal. Naroon ang ikalawang banal na kristal. Matagal niya itong binantayan. Matagal niya itong itinago sa lahat. Ngunit ngayon ay iba na ang kanyang nararamdaman. Inangat niya ang kristal at iniabot ito kay Selay. Nagulat ang lahat. Maging ang mga nilalang ng anino ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Tanggapin mo ito. Morak, iligtas mo ang kaharian. Dahan-dahang tinanggap ni Selay ang kristal. Sa sandaling mahawakan niya ito ay nagliwanag ang buong tore. Nagsimulang kumalat ang ginintuang sinag sa bawat sulok ng lupain ng mga anino. Unti-unting nawawala ang kadiliman. Unti-unting bumabalik ang buhay sa mga halaman. Unti-unting lumiliwanag ang kalangitan. Napuno ng pag-asa ang lahat. Agad silang bumalik sa kaharian ng mga duwende. Nang makita ng hari ang dalawang banal na kristal, ay agad niya itong inilapit sa puno ng kapalaran. Lumakas ang hangin. Kumislap ang buong kaharian. At pagkatapos ay sumabog ang isang napakalawak na liwanag. Nang mawala ang liwanag ay nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Ang mga nalalantang halaman ay muling namukadkad. Ang mga ilog ay luminaw. Ang mga bahay ay kuminang. At ang puno ng kapalaran ay naging mas malakas kaysa dati. Napaluhod ang maraming duwende sa tuwa. Sa wakas ay ligtas na muli ang kanilang tahanan. Lumipas ang ilang araw. Nagsimula ring magbago si Morak. Hindi naging madali ang kanyang pagbabalik. Marami pa ring natatakot sa kanya. Marami pa ring nasaktan dahil sa kanyang mga ginawa. Ngunit sa tulong ng hari at ni Selay, unti-unti siyang natutong bumawi. At sa bawat araw ay sinusubukan niyang maging mas mabuting nilalang. Isang gabi, habang nakaupo si Selay sa ilalim ng puno ng kapalaran, muling lumapit sa kanya ang duwendeng una niyang tinulungan sa kagubatan. Ngumiti ito. Natupad mo ang iyong misyon. Hindi ko iyon magagawa kung wala ang inyong tulong. Umiling ang duwende. Hindi dahil sa amin. Nagtaka si Selay. Kung hindi, dahil saan? Itinuro nito ang anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg. Naalala mo ba nang sabihin kong hindi iyon simpleng pampaswerte? Tumango siya. Ngayon ay alam mo na kung bakit. Tahimik siyang nakinig. Ang anting-anting ay hindi lumilikha ng swerte. Kundi, ipinapakita lamang nito ang kabutihang nasa puso ng nagsusuot. Napangiti si Selay. Unti-unti niyang naunawaan ang lahat.
Hindi ang anting-anting ang dahilan kung bakit siya pinagpala. Hindi rin ang mahika nito ang dahilan kung bakit siya nagtagumpay. Ang tunay na dahilan ay ang kanyang kabaitan. Ang kanyang malasakit. Ang kanyang kakayahang tumulong kahit walang hinihinging kapalit. Iyon ang tunay na swerte. At iyon ang regalong hindi kailanman mawawala. Makalipas ang ilang buwan ay bumalik si Selay sa kanyang baryo. Kasama niya ang maraming biyayang natanggap mula sa mga duwende. Nagkaroon sila ng mas maayos na bahay ng kanyang ina. Hindi na sila nagugutom. At nakatulong pa siya sa maraming pamilya sa kanilang lugar. Ngunit nanatili siyang mapagkumbaba. Patuloy siyang tumutulong sa nangangailangan. Patuloy siyang gumagawa ng mabuti. At tuwing sumasapit ang gabi at nakikita niya ang mga bituin sa kalangitan, naalala niya ang kanyang mga kaibigan sa mahiwagang kaharian. Hinahawakan niya ang gintong anting-anting at napapangiti. Dahil alam niyang ang pinakamahalagang regalo ng duwende ay hindi ginto, hindi mahika, at hindi kapangyarihan, kundi ang paalala na ang mabuting puso ay kayang magdala ng tunay na swerte, pag-asa, at liwanag sa buhay ng maraming tao. Wakas.